Ayun no mga lods, medyo nais natin konti yung bakod natin, bakod sa bubong, pero hindi pa rin ako tapos mga lods, kasi ihanda natin yung pagdating ng araw yung lagay ng mga sisiw ng manok kung sakaling mamisa mga lods. Let it bang, bang. Ayun mga lods, dahil bulaklak. Ayan mga idol, medyo ano lang yan, nasaglit-saglitan ko lang kasi mainit mga lods, tsaka sinisingit-singit ko lang yan. Totally ano yun, yung gilid na ano yun sa may corner, ilalagay ko doon yung ano, kung sakaling mamisa yung ano, yung manok, yung mga ano natin sirama, ayan, ibababa ko yung kulungan na aluminum yun, tinanggal ko lang yung screen. Ngayon nasa-embulin ko ulit para sa mga sisiw, para ma-save sila sa mga daga mga lods, kasi hindi sila pwede dito sa loob kasi panigurado masisila ng mga daga to mga sisiw na yan. Kaya kung sakaling mamisa doon natin ilagay, kaya i-ready natin kay mamisa, kay hindi yung manok okay lang yan kasi ano, at least ano, malinis yung mga gilid natin. Kasi totally naglilinis ako dyan mga dahil nakapal na yung ano, yung mga nalalaglag dahil gawa ng mga daga, inuhukay nila kaya nakakahulog sa bubong yung ano, yung mga lupa. Ngayon in-arrange ko, medyo nagsapin ako, pero pag ano, sapinan ko uli yan, tsaka nagbawas ako ng halaman dito sa may hagdan, nilipat ko doon. Tapos nagpabarin ako ng mga halaman para ano naman, maganda-ganda na yung ating tanawin. Kasi ano, para ka lang nasa ibabaw ng lupa mga lods. Kaya yan mga lods, totally yung mga ano, update lang ako sa mga ano natin, sa mga inakay natin mga lods. Although wala akong papakitang video, marami na ako na ibaba mga lods. Hindi ako nagkakamali, nasa 10 na lang yung ano, 10 o 13 mga ganon yung pababa. Pero iba malapit na rin bumaba kasi malalaki na. Tapos yung mga maliliit siguro mga 8 piraso yan, mga ganon mga lods. Kaya ano na, marami rin ano, totally ano pala sila mga lods, 27 ang kinuwenta ko, 27. Pero yung ano patay yung mga buhay yun, mga 27. Sana wala nang mamatay mga lods. Kaya marami-rami pa rin yung ibababa natin ano. Tapos ngayon merong ano, meron akong tatapik mga lods, yung ano, patungkol sa ano, patungkol doon sa ating subscriber na nanalo. Sabi niya, pinakita niya yung ano, yung ano, yung mga inakay niya. Sabi niya lods, namisa na yung ano, nakatatlong clutch na yata o 2 yun sabi niya. Ngayon nakala niya 6 lang yung inakay, gulat siya, siyam. Halos araw-araw yata may napipisa. Ngayon gulat siya, ang dami daw, puro maliliit. Sabihin sunod-sunod yun, ibig sabihin. So talagang ano, yung binablog ko dati na ano, yung iba ayaw maniwala na, yung iba lang naman ayaw nilang maniwala na yung si Tweety 12 itlog nun, sa totoo lang. Tapos ang nabubuhay niya minsan mga 9, 8 ganon. Tapos nung nag-itlog siya ng 9, lahat yun pisa mga lods. Kaya ano yun, napakahusay na ano, napakahusay na breeder. Ngayon yung ano, yung mga anak niya yan yung naipamigay natin dati pa. So ngayon nagbubuga na rin. Ayun, sabi nga nung ano natin, kalods natin, si Jeff Cabrero yun mga lods. Shoutout sa iyo lods. Ano yan sana, sabi niya lods, ipakita mo. Kaya lang ano, kasi sa lods, wala akong panahon na ano yung, kasi ano kaya ngayon kararating ko lang. Totally itong video na to gabi ko ginagawa, kaya ano yan, bukas ko i-upload kasi bukas alis na naman ako mga lods.
Kaya pasensya ka na Lods, hindi ko maipakita. Pero prove. Siguro sa mga susunod na araw, mapapakita natin yung sinenda niya ako ng, ng video na kumbaga nagpapatunay siya na totoo yung sinasabi ko mga Lods, na yung mga inakay na ay mga breeder natin, kung mag-inakay talagang marami. Muli mo kung may 3 kang pares, 3 pares sa tagwawalo na lang, ang dami kaagad mga Lods, di ba, no? Kaya yung mga yung mga ayaw maniwala, nasa kanila na yun. Kasi parang meron nga ako naringgan dati, daw ang common daw 6 yan. Swerte na raw pag naka-7 ka, 8 yun yung common mga Lods. 5, 4, di ba, no? Pero yung uncommon mga Lods, pwedeng konti, pwedeng 2, pwede rin namang 8 o 9 o 10 mga Lods, diba? Kasi 2 bagay lagi yan common tsaka uncommon, di ba, no? Natural at tsaka yung hindi natural. Pero ako natutuwa kasi yung mga naipamigay natin dati, pinarapol ko nung araw yun mga Lods. Sa mga hindi nakakalam, yung mga bago subscriber natin, makakala nyo ngayon lang ako namimigay. Hindi, dati pinamigay ko 20 yata yun na piraso. Yan, isa yan si Jeff Cabrera, si Lods na nanalo. Totally lahat ng yun, pati si Sergio rin nagsesend din siya ng mga ng mga video. Kaya lang pasensya na kayo mga Lods, hindi ko kayang lahat kasi kino-compress ko yung video ko kasi may gawa tayo ngayon, may ginagawa tayo, kaya para lang lagi kayong updated kasi nga, di ba, nagpa-raffle tayo para at least updated kayo. So ngayon mga Lods, as of now, 3 na lang mga Lods, kaya kanain nyo na kasi para mabola natin, lalo na Sabado bukas ay sa susunod, Biyernes bukas, tas Sabado wala na naman ako, di ba, nabibisi ako ngayon dahil may ginagawa tayo. Kaya yun mga Lods, kumbaga punuin nyo na yung 3 na yun para makatakbo na tayo. I-raffle na natin to para okay na. Tapos yung mga ibang yung may mga tanong, nakalimutan ko lang kasi nasa kanina sinisilip ko lang, kaya pasensya na kayo, may edad na tayo medyo na tayo, medyo may pagkalimot na tayo, kaya meron pa isang ganda nga kasi sabi ko biya mo yung topic ko. Ang problema nawala naman sa isip ko kung yun mga Lods. Diba, sa susunod magtanong lang kayo ng magtanong pag nagkalkal ako ng ng mga tanong itatopic natin yung mga yan mga Lods. Tanong lang kayo kasi kagaya nung nagtanong yung sa spangle, kung pwede bang makuha ang rainbow, diba, no? Totally maraming klaseng rainbow mga Lods kaya lang maraming nagtatalo-talo dyan. Meron tinatanggap na kahit ganito pa lang rainbow na, meron namang hindi. Kaya yung sagot ko nung nakaraan, safety mode lang yan. Nag-safe na tayo para walang pagtatalo. Pero kung tutusin, mahabang proseso yun bago ka makakuha ng pure na rainbow. Kasi ganito yun mga Lods, madagdag ko lang yung rainbow kasi pag na confirm mong rainbow na, yung pure talaga maraming salin na kasi 3 hanggang 4 na salang kasi yan para maging puro. So lahat na lang ibubuga ng mga yun, puro rainbow na. Yan ang advantage ng purong rainbow, yung sabihin talagang puro siya, naka-4 na salang bago kumbaga sa binista pinong-pino na, kumbaga wala nang bato So pag yun, mga pag pinagpares-pares mo yun, puro ibubuga ng puro rainbow na, talagang solid na. Pero yung mga may percentage pa, minsan kita mo rainbow, pero pag nagbuga hindi rainbow. Yun ang disadvantage noon. Pero makakapagpalabas ka ng mabilis. Kaya lang yung ilalabas pa noon hindi pure, hindi pure yun mga Lods. Kaya rin huwag kayong magtaka, halimbawa nakabili kayong rainbow tapos nagbuga iba,
So huwag kayong magtaka ron kasi nga hindi puro yon. Although bagamat ang ano naman ang Parakeets naman, kaya nga pag nag-project ka dapat salain mong mabuti hanggang 4 na saling lahi niya. Totally biblical yun mga lods eh. 4 na saling lahi ano. So purong-puro yun. Pero pag hindi naka-4 na saling lahi, wala, may possible may singit pang iba yun. Parang ganito mga lods. Ano ba, Lutino? Nakabili ka, Lutino, 2. Talagang mga Lutino talaga sila. Pero pag nag-anak siya, minsan mag-aanak opaline. O kaya dilute. Minsan normal pa nga eh. Kasi meron akong ganyan eh. Dilaw siya pero nag-aanak ng normal. So bakit ganon? Kasi hindi siya puro. Diba? So ngayon, ito na lang itatapik natin. Kung gusto mo maging puro yung ano nyo, totally tinapik ko na rin to dati. Maging puro yung alaga mo. Ang pamagat yata nun, throwback. Paano ba mag-throwback? Okay, baguhin ko lang yung pamagat. Kung gusto mo maging puro yung alaga mo, bawa, purong rim. Hanggang 4 na saling lahin, bawa. Kagaya ng tinapik natin, di ba? Kung spangle ang gagamitin mo, nakapagbuga ka ng 50%. So yung 50% na yun, ibalik mo sa tatay. Di ba, no? Kung ano na, kung clear wing yung tatay. So ngayon, pag yung lumalaki, kasi ako malods, hindi ako naniniwala doon sa ano eh, yung inbreeding, yung sabi nila pag magkapatid, hindi raw pwede. Ano yun? Sa hayop, hindi naman totoo yun. Sa tao, pwede yun. Kasi sa tao naman binawal ng Diyos yun, hindi naman sa hayop eh. Di ba? Tanungin nyo yung mga nagsasabing mga inbreeding. Pinagbatayan yung Biblia at saka science. Di ba, no? Kaya ang Biblia, science yan eh. Yun ang pinagbatayan nila. Kaya, doon tayo pumunta sa pinagbatayan. Sa Biblia, mga lods, wala kang mababasang binawal ng Diyos yan. Sabi, huwag mong pag-aasawain yung magkapatid na halimbawa, manok. Karumal-dumal nga. Walang ganun. Walang ganun, mga lods. Hindi mainutos sa hayop yan eh. Ang hayop, para malaman nyo, consume ng tao yan. Kumbaga, ang tao, yan yung may pinakamakataas na antas na kapangyarihan sa lupa. Yun yung tao. Kaya nga, ano yan eh, yan yung pangunahing dahilan, kaya nilalang ang mundo eh. So ngayon, yung mga nagsasabi inbreeding, ako mga lods, subok ko na yan. Hanggang ngayon, ginagawa ko. Awa ng Diyos, wala namang ano. May nakita ba kayong ano? Yan, yung mga pinamigay ko sa inyo. Yan, tingnan nyo. May magkapatid dyan. Wala lumabas na ganon. Kasi ganito yung mga lods. Kahit naman hindi magkapatid dyan, meron naman talagang lalabas na abnormal. Kahit sa tao naman ganon eh. May lalabas na ganon. Kasi sa amin nga dito eh. Hindi naman sa nangaano tayo ng kapwa. Ano lang, sample. Dito nga sa amin hindi naman magkapatid eh, o hindi magkamag-anak. Ba't yung mga anak gano'n hanggang sa apo? Mga apo talaga halos lahat gano'n. Ba't gano'n? O di papatak ano yun na minsan may gano'n. May gano'ng pangyayari. Sa tao nga nangyayari yun eh. Nawala naman silang lahing gano'n pero maglalabas ng anak o ng anak yung nanay may depekto, di ba, no? So ganun yun, pero sa tao binawal yung magkamag-anak o lalo na magkapatid, bawal yun. Mag-ina, totally, kahit nanay, tata, bawal yun. Karumal-dumal yun sa Panginoon. Pero sa hayop hindi yun, mga lods. Kaya yung iba nakikipagtalo sa ganun pero tsak na tsak sinubok nila yun, walang epekto yun eh. Walang epekto sa mga hayop. Kasi hayop yan eh, consume yan eh. Pinapahintulot nga ng Diyos na pakialaman ng tao yan eh. Hindi nyo ba napapansin, 45 days. Pwede mo nang kainin ng manok. Samantalang dati ang manok, bago ka makakain ng manok, sabi nga ng lola ko at least 6 na buwan hanggang 7. Pag kinuha mo yung manok 4 na buwan, pagalitan ka ng matanda, sabihin madulas pa yung laman niya. Di ba, no? Kasi bata pa, 4 na buwan.
Eh, ba't ngayon 45 days pwede na, oh. Pinahintulot ng Diyos yun, napakilaman yan kasi nga, eh, alam ng Diyos siguro na nadadami yung tao. Kailangang mag-improve yung production ng pagkain ng tao. So, ganun yun. Pero hindi ko naman sinasabing lahat ng pinakilaman ng tao, eh, pinahintulot ng Diyos. Hindi naman ganun. Kasi may ginagawa yung tao na labag sa Diyos, eh. O, balik tayo ngayon sa ibon, mga lods. Ganito yun. O, saan ba tayo? Doon sa puro, di ba? No? Gusto mong bumalik sa puro yung yung ibon mo. So, ganun ang gawin mo. Ako ganun ginagawa ko. Kaya kita niya, nagbago yung anyo ng aking mga alaga. Dati puro dominant. Pero ngayon, napansin ko, nauubos yung dominant. Napapalitan ng dilute at saka mga spangle. O. Eh, ba't ganun? Eh, kasi pinagparis-paris ko mga spangle. Tapos binabalik ko sa tatay, binabalik ko sa nanay. Magnanay, pinagpaparis ko. Kaya nagbubuga ng iba't ibang ganun yun mga lods. So ngayon, kung gusto mong maging puro uli, halimbawa, dilute, lutino, halimbawa, nakapaglabas ka ng lutino, kung gusto mong maging puro yun. Kung sino man yung lutino sa kanila, kung yung nanay ba o yung tatay, ibalik mo. Kay babayan, kay lalaki, iparis mo sa magulang niya. So pag nagbuga yun, hindi pa rin yun, puro mga dilawang anak nun, nilalabas pa rin. So yun dun sa mga lalabas, pag lumaki, kumuha ka na naman, ibalik mo, wag na sa tatay, doon na sa kapatid. Ayun, hanggang sa 4 na salin yun mga lods. Magiging yan, magiging puro. Pagparis-parisin mo yung mga magkapatid. Lalo na yung naging puro na, naging pula na mata, di ba, no? Tapos, dilaw na yung So, dun mo iparis ng iparis yun. Yun, magiging puro hanggang 4 na saling lahi. Ganun yun, mga lods. Ngayon, kung hindi nyo mag-gets, tanong nyo na lang kung paano. Ulitin natin yung paksa. Di ba, mga lods, Kaya hindi lahat na sinasabi, kahit ako mga lods, hindi lahat na sinasabi ko, magantay kayo ng proof kung totoo o hindi. Huwag muna kayo maniwala, titestingin nyo muna. Yan, kagaya sa magkapatid, di ba, no? Nyo, subukin nyo. Di ba, no? Kaya ako, subok ko na yun, Wala na epekto. Wala epekto yan, mga lods. Yun? Hayop yan, Totally, nga yan, may kapangyarihan nga tayo dyan, di ba? Binigay ng Diyos yan para sa atin, hindi Kaya ganun lang yung mga lods. Pag nagpa-project, huwag kayo matakot, inbreeding, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, ito, mga nagbe-breed ng aso. May kilala ako nagbe-breed ng aso, talagang magkapatid nga yung inaano niya, binibreed niya, hindi lang nila sinasabi. Pero ako, may mga kilala ako. Yan, siyempre, hindi ko sasabihin sa inyo, masisira yung tao, Ganun lang yun. Kahit yung mga mag-iibon, hindi lang sila umaamin. Pinagpapares din yan. At ang totoo, eto, gusto nyo pang makatuklas ng ibang bagay, Although, yung iba, napapanood na natin. Maraming mag-iibon, pinagpapares yung ibang species. Halimbawa, parakeet o budgie versus African lovebirds. Pinagpapares nila yan, mga lods. Para makabuo sila ng magandang kaya lang, yun yung bawal. Bawal ng Diyos yun, mga lods. Kasi ibang uri ng ibon yan, Bawa, yung parakeets at saka African lovebirds. Kay Alps 1 yan, kay Alps 2 yan. Ipares mo sa parakeets o kaya sa budgie. Bawal ng Diyos yun. Ibang uri na yan, Ibang uri na ng species yan. Hindi na siya budgerigar, o hindi na siya budgie. Di baling budgie, kahit anong klaseng budgie, kay euro yan, kay yan, pwede mo yan. Kasi parehas budgie yan, Tapos parakeets, ganun din. Although, huwag niyong may pagkamali, may tinatawag na parakeets pero big size na ibon yun. Iba naman yun, mga lods. Kahit sa paano para hindi magmamatch yun kasi yung isa, maliit, yung isa sobrang laki. Pero yung kagaya ginagawa ng iba, may napanood ako
hindi mangyayari yun kasi ano. Pero kung scientist ka, mangyayari yun kasi alam mo naman scientist, magagaling yung mga yan eh. Pero bawal ng Diyos yan. Pero kung tayo lang, hindi mangyayari yun kasi may mga ano yan. Ang ginagawa kasi ng iba mga lods sa kaalaman nyo, pinagbabant lang, nagpapares, tapos nagme-mate yung ibon. Ang bawa, African lovebird, tsaka parakeet, so budgie, ano. Isa nga, kakatil, mga lods eh. Tsaka budgie eh, o parakeets eh. Nagpapares. Iitlog at iitlog yan, kasi kahit naman walang kapares yan, iitlog yan eh. O, kagaya kanina, pagpunta ko rin sa ano, palibasa, pinagpapahinga ko, may umitlog doon sa ano, doon sa kainan. Nakita ko. O, walang ano yun. O, ba't umitlog? Di ba? Ano kasi yan mga lods, kahit walang kapares yan, parang manok. Kahit walang kapares yan, iitlog yan. Yan yung tinatawag na itlog busog. Di ba, no? So ngayon pinagpapares, sabi, natatawa nga ako rin, pinagpares daw niya, tapos umitlog daw, naglimlim na eh. Oh, inaabang ako talaga eh. Bandang huli, wala na. Tinanong ko nga yun eh. Sabi ko, sir, asan na yung ano, asan na yung project mo? Kasi, hindi ka naman scientist eh. Ordinaryong tao ka lang. Kung scientist ka siguro, baka pwede kasi ang scientist may lilikutin yan mga lods. Sa loob mismo ng organ ng hayop, may kakalikutin yan. Diba, no? Eh, tayo, hindi naman natin kaya yun eh. Yung scientist kaya yan, pero labag ng Diyos yan, mga lods, huwag niyong gagawin. Bayaan nyo yung mga gumagawa niya, para kasi, pag nga naman nakapagbuga ka ng isang African, tapos budgie, nag-meet, tas iba kulay sigurado nun eh. Milyon ang halaga nun. Yeah. Oh, diba? Yun lang naman ang hinahangat ng mga yan, kumita ng pera eh. Kaya, tama yung Biblia, yung pag-ibig sa salapi talaga, ano eh. Ugat ng kasamaan eh. Tapos ano rin yan, mga mag-iibon. Sapawan, ako ayoko na makisali. Minsan parang ano eh, nagpipitikan eh ako. Ini-ignore ko yun. Kaya, bahala ka sa buhay niya, basta ako. Masaya ako doon sa ginagawa ko, nag-aalaga akong ibon. Pag wala akong pambiling patuka, nagpaparapol ako. Kasi nagbebenta ako, ganun lang. Diba mga lods, sana kayo rin ganun. Gawin yung libangan. Ayun, di pag sobrang dami na gusto nyo ibenta, benta nyo. Gusto nyo pamigay nyo, parapol nyo rin, di ba mga lods? Ganun lang ang ano natin mga lods. Pero para pakialaman pa natin yung hindi marapat sa harap ng Diyos huwag na, magkakasala lang tayo. Baka mamaya kapahamak pa natin yan. Nag-alaga ka lang ng ibon, napahamak ka pa, nagkasala ka pa, di ba, no? Doon lang tayo sa tama. Yung ano, budgie kit pwede, budgie at saka parakeet yan. Pajerigat pwede yan kasi magkalahi yan linyada yan. Pero pag ibang species, huwag nyong gagawin yan mga lods. Masama sa harap ng Diyos yan. Paano mga lods, hanggang dito muna. Napalaot na naman tayo, malapit na naman tayo makarating sa buwan. Ayan, sana kargahan nyo na yung para maibola na natin yung mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.